Santiago. Ang kabanata ho ay 3 at ang focus po ng ating pag-aaral ngayon ay nasa verse 2. So Santiago, kabanatang 3, ang talata ay 2. James chapter 3, verse 2. And I entitled po ang ating pag-aaral ngayon na ang marka ng paglago. Ang marka ng paglago. Ito po ang salita ng Panginoon, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal lang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kung kayo po ang tatanungin, mga kapatid, ano po sa tingin ninyo ang pangunahing marka ng isang malago na mananampalataya? Paano po ba ninyo nai-imagine? Ano po ba yung unang-unang ninyong hinahanap na katangian ng isang tao na malago sa kanyang buhay pananampalataya? Paano niyo po masasabi na isang nagpapakilalang Kristiyano ay talagang malalim na sa kanyang pananampalataya? Maaari po nga pumapasok sa isip ninyo ay ang isang taong maraming alam na doktrina sa Biblia. Pagka marami siyang nasisitas na talata mula sa kanyang memorya, kapag tinanong mo siya sa isang mahirap na doktrina, halimbawa tinanong mo siya about hypostatic union. Alam niyo po ba yung hypostatic union? Ayun po ay theological term na pumapatungkol sa pagiging Diyos at tao ng Panginoong Jesus. Paano siya naging Diyos at tao at the same time na hindi nababawasan ng kanyang pagka-Diyos at hindi naman nadaragdagan ng kanyang pagkatao. So, yun po ay tawag hypostatic union. So, pag tinanong mo ang isang tao na inaakala nating malalim sa Biblia o malalim sa aral ng Panginoon, o lumalago, siguro kayang-kaya niya sagutin yon. So pagka tinanong nyo siya tungkol sa mga aral, sa mangyayari sa hinaharap o sa mga huling araw, yung isa po sa mahirap na pag-aralan sa subject ng theology o particularly ng eschatology or the study of the end times, yung mga mangyayari sa hinaharap. In fact, even mga Kristiyano, iba-iba po ng pananaw pagdating po sino ang Antikristo, kailan ba darating ang Panginoong Hesukristo, ano ba yung mga tanda. So yung isang malalim siguro na mananampalataya sa isip ninyo, kaya niya nang sagutin yung malalalim na aral na iyon. O kaya naman po, siya po isang tao na nasa ministeryo na ng Panginoon. So pagka po siya isang pastor halimbawa o isang diakono, o kaya naman po nalagay sa leadership ng simbahan, siguro ang assumption natin iyon ay taong malaguna sa pananampalataya. O kung siguro ang naiisip nyo ay isang taong hindi halos uma-absent sa mga gawain ng iglesia. O kaya naman kapag mayroong mga gawain, lagi siyang present at tumutulong. So, ilan po yan sa mga naisip natin marahil kapag pinag-uusapin natin yung mga marka ng isang malago o lumalago na mananampalataya. Bagamat yung mga nabanggit ko po, mga kapatid, ay masasabi nating mga marka din ng isang lumalagong mananampalataya, meron pong binanggit dito sa talata, kung maobserbahan po ninyo, na masasabi kong isa o masasabi kong pangunahing marka ng isang mananampalataya na malalim na sa kanyang pananampalataya, na isang Kristiyano na masasabi nating matatag na sa kanyang pananampalataya. At iyan po ay ang isang mananampalatayang kayang pigilan ang kanyang bibig na magkasala. Opo, tama po yung inyong narinig. Para kay Santiago, dito sa ating pinag-aaralan, ang isa pong tao na malago sa kanyang pananampalataya ay isang taong kaya nang magpigil ng kanyang salita. Kaya nang magpigil ng kanyang bibig upang magkasala. Isang mananampalataya na meron pong karunungan kung magsalita. Isang mananampalataya na hindi po padalos-dalos sa kanyang pananalita. Eka nga sa salitang kanto taong hindi pasmado ang bibig. O isang mananampalataya na pinag-iisipan po muna niyang mabuti ang salitang sasabihin niya bago po niya ito
sabihin. Yan po mga kapatid, ayon kay Santiago, ang isang halimbawa o isang marka ng isang lumalago at matatag sa pananampalatayang Kristiyano. Ganyan po yung makikita natin in verse 2 na ating hihimay-himayin. Sabi po ulit sa talata, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitison. Kung ang sino man na hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Napansin niyo po sa talata, ito po ay nagsimula sa salitang sapagkat. At kapag po nakakita kayo ng mga ganyan, tawag ho dyan ay conjunction, ito po ay senyales na meron po siyang unang binanggit. At yung kanyang unang binanggit, kaya po niya nasabi itong verse 2, nanggaling po siya doon sa una niyang binanggit in verse 1. At kung maalala ho ninyo, yung atin pong pinag-aralan nung nakaraan, yun po ay pagtuturo kung saan sinasaway ni Santiago kung bakit hindi dapat ang lahat mag-asam, lalo na kung hindi naman talaga siya tinawag ng Panginoon at meron siyang maling motibo na maging isang guro. Dapat daw po hindi yan inaasam ng lahat at hindi yan pinapayagan basta-basta na maging tagapagturo ang isang tao, lalo na kung hindi naman siya kwalipikado at hindi naman po siya talaga tinawag ng Panginoon, binigyan ng kaloob ng Panginoon na magturo. Yan po yung pinag-aralan na po natin sa verse 1. At ang dahilan ni Santiago kung bakit po dapat gayon ay sapagkat yung mga tagapagturo daw po, kung naalala ninyo, tatanggap ng mas matinding kahatulan. Tatanggap po sila, ulitin ko, hindi po yung kahatulan para mapunta sa impyerno, pero na lang kung ang tagapagturo false teacher o talagang nagtuturo ng ibang ebanghelyo, ibang Diyos. Pero kung ang isang tagapagturo po ay totoong ligtas, yun nga lang ay may mga konting pagkakamali siya sa kanyang tinuturo, siya po makakaranas ng hindi siya makakaranas ng maraming reward pagdating niya sa langit. Yun po yung hatol na dadanasin ng isang guro. At sabi ng verse 1, kung naalala ninyo, mas matindi daw po ang nire-require o mas matindi daw po ang hatol na inaasahan ng isang tagapagturo. So kung gusto nyo ng mas matinding hatol, maging tagapagturo kayo. So laki po ng responsibilidad na nakaatang sa inyong lingkod at sino mang nagnanasa na maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Na pagdating po sa verse 2, nagbanggit po siya ng isa pang dahilan kung bakit hindi po dapat basta-basta inaasam ang posisyon ng pagiging tagapagturo o bakit hindi agad-agad natin pinapayagan ang isang nagpipresentang magturo, lalo na kung wala naman siyang mga kaloob at hindi naman talaga siya kwalipikado na magturo. Dinagdagan pa po yun ni Santiago in verse 2. At binanggit po niya in verse 2 yung ating pong mga kahinaan. Ano po? Ang sabi po again sa verse 2, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitison. Nakita niyo po ba yon mga kapatid? Mapapansin niyo po sa talata na sinama po ni Santiago yung kanyang sarili. Napansin niyo po ba yon? Tayong lahat. Kasama po ang inyong lingkod. Kasama po kayong lahat. Tayong lahat, sabi ni Santiago. Si Santiago na kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Si Santiago na pinuno ng iglesia sa Jerusalem. Alam niyo po ba yon? Yung Santiago pinag-aaralan natin hindi basta-basta mananampalataya. Leader po ito ng church. Isa sa mga kauna-una, marahil kauna-unahang local church sa Jerusalem. Inamin po niya mismo sa kanyang sulat na ito na hindi rin po niya na-master ang pagkontrol ng kanyang dila. Hindi pa siya naging sakdal, hindi pa siya nakaabot sa sukdulan ng pagiging mature na Kristiyano. Even si Santiago, mga kapatid. And I don't think meron pong isa dito na magsasabi ako ay nakaabot na sa sukdulan na pagkontrol ng aking dila at ng aking bibig. Ako ay hindi na kailangan lumago yan sapagkat ako ay perfecto na. Palagay ko wala po ditong magsasabi na wala hong mangangahas na magsabi na ako perfecto na pagdating diyan. Na master ko na ng husto
ang aking dila. Even ang inyong lingkod ay tatamaan siguro ako ng kidlat kapag sinabi kong ako master na master ko na. Ano? Kasi sa Santiago, sinabi niya sa talata, tayo pong lahat, sinama niya ang aking sarili, ay nangatitisod. So, gaano pa po kaya tayo? Tayong lahat po, gaano man po tayo katagal na mananampalataya, gaano man po ang nalalaman natin sa Biblia, ay hindi pa rin po tayo makapagsasabi na hindi na tayo nagkakasala sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Amen po ba kayo, mga kapatid? O ako lang yung nakaka-relate sa Santiago? Lahat po tayo, no? Kung magiging honest lang tayo sa ating mga sarili, palagi pa rin tayong nagkakasala sa ating pong sa pamamagitan po ng ating mga dila. Yung salita pong nangatitisod dyan sa talata, mga kapatid, ay isa pong metaphor sa pagkakasala. Pag sinabing metaphor, yun po ay parang paghahalin tulad o paghahalimbawa sa pagkakasala. So every time po na lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon, at tayo po ay nagkasala, maalihan tulad po natin niyon sa isang pagkadapa o sa isang pagkatisod. Kaya po ganyan hinalimbawa o ganyan po yung ginamit na salita ni Santiago sa usapin ng pagkakasala. Tayo daw po lahat ay nangatitisod, nangabubuwal, nadadapa, madalas sa pagsunod po natin sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At sinabi po ni Santiago in verse 2 na marami daw pong dahilan ng ating pagkakatisod at pagkakasala. Nakita niyo po ba yon? Sapagkat sa maraming mga bagay, hindi lang po isa yung dahilan ng ating pagkakasala sa araw-araw. Marami daw pong mga bagay. Tayong lahat nangangatisod o nagkakasala. Dito po sinasabi niya na hindi po dapat tayong lahat maghangat maging tagapagturo, lalo na po nakikita naman po natin di tayo tinawag para dito, sapagkat marami po tayong mga kahinaan. Marami tayong, maaari tayong magkamali na makakaapekto sa buong iglesia na ipagsusulit po natin sa Panginoon balang araw. At isa po sa sinabi niyang halimbawa ng ating kahinaan ay ang ating pananalita. Ang sabi po ni Santiago sa verse 2 pa din, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, tinuloy ko po, ay isang taong sakdal ang gayon. Sino daw po yung isang taong sakdal? Yung hindi na daw natitisod o nagkakasala sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. In other words, kung sino man daw po ang hindi nagkakasala sa salita, sakdal. Pag sinabing sakdal, perfecto yung taong iyon. Meron po ba dito perfecto? Wala, hindi kasala sa salita. Kung meron nan daw po, ang sukatan lang yung salita, ha? Kung meron man lang daw pong tao na makapagsasabi siya kailanman hindi na nagkakasala sa pagsasalita. Perfecto na daw yung tao na yon. At o pwede namang ang ibig sabihin dito, kasi kung titingnan niyo yung salitang sakdal sa original language nito sa Greek, may ibig sabihin din po nito na mature o malago. Kaya ko po dito nakuha yung ating title na marka ng paglago. So, pwedeng sinasabi din dito ni Santiago na kung meron man daw pong tao na hindi na nagkakasala o nangatitisod sa kanyang salita, perfecto na siya sa kanyang salita, hindi na siya nagkakasala sa kanyang salita, sabi, napakalago na ng tao na yon. Mature na siyang mananampalataya. Dito po makikita natin na tinuturo ni Santiago na kung nagagawa na daw nating kontrolin ang ating dila upang hindi tayo magkasala, gaya halimbawa ng pagsisinungaling, pagyayabang, paninirang puri, pagchichismis, panlalait, pagmumura, pagsasalita ng masasakit na salita, at marami pa pong ibang uri ng pagkakasala sa pamamagitan ng salita. Tayo daw po ay perpekto o malagong Kristiyano na. So kung meron po dito nag-a-assume na siya perpekto na at malago na, di na kailangan ng paglago, ang unang mong tingnan yung kung paano ka magsalita. At doon mo makikita, napakalayo pa po nating lahat sa pagiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kung palagi daw po nating sinasabi ay ang katotohanan, kahit minsan hindi tayo nakakapagsinungaling, kahit white lies na tinatawag, kung palagi tayo nagpapakumbaba sa ating pananalita,
No, by nature kasi, mayayabang tayong lahat eh. Ano, gusto nating tinataas, gusto nating binibida yung ating sarili. At minsan, o hindi, madalas, na ano yan, lumalabas siya paano tayo magsalita. Minsan, pa-humble effect pa tayo. Pero ang totoo no, nagmamataas naman tayo sa ating kapwa. No? Minsan, yung pagyayabang, hindi naman nakikita niya sa kilos. Eh. Di ba? Minsan sa kilos, ang angas naman kumilos ng tao na yon. Minsan sa salita pa lang niya, malalaman mo na mayabang siyang tao eh. Ano po? Yung hindi po tayo naninira ng ating kapwa para maitaas yung ating sarili. Hindi tayo nanlalait ng itsura ng iba. Diba? Yan ang uso-uso ngayon, lalo na yung mga nagte-trending na mga komedyante. Hindi po ba? Ang paraan nila ng pagpapatawa ay manlait ng itsura ng iba. At minsan nahahawa yung mga tao na normalize. Ano, para nagiging libangan na lang at katatawanan na lang natin ng mga tao na pagtawanan ng itsura ng iba. Nakalimutan natin na kaya naging ganun ang itsura niya, hindi aksidente yon. Hindi niya nga kagagawan yun eh, gawa yun ng Panginoon. So kapag pinagtatawanan natin yung itsura ng iba, pinagtatawanan natin yung gawa ng Diyos. No? So pag tayo po hindi na nanlalait, nag-iingat na tayo sa mga binibitawan nating salita, lalo na po pagka nagagalit po tayo. Diba? Minsan pag nagagalit tayo, wala na tayong control eh. Hindi na natin na pag-iisipan yung ating sinasabi. Ang sabi ho ng talata, perfecto na daw po tayo o malago na daw po tayong mananampalataya. Ngunit alam na alam po nating lahat na wala pong taong ganon. Kung meron man pong tao, no, Diyos na nagkatawang tao na nakagawa no, ng Panginoong Jesus lamang. Hindi siya nagkasala kahit sa salita. Kaya nga siya yung ating modelo eh. Ano, kung paano dapat tayo mamuhay o kung paano tayo dapat magsalita ang Panginoong Jesus. Pero sa atin po ng mga tao, wala pong kahit sino sa atin na makapagsasabi na hindi na siya nagkakasala sa kanyang pananalita. Tayo pong lahat ay guilty pagdating po sa pagkontrol natin ng ating mga dila upang hindi tayo magkasala. Madalas po kapag naiinis tayo mga kapatid, kung ano-ano na po yung lumalabas sa ating mga bibig na nakakasakit sa damdamin ng ating kapwa na hindi na natin naiisip yung ating mga sinasabi. Madalas po kapag excited tayo, nakakapagbitaw po tayo ng mga pangako na hindi naman pala natin kayang hindi naman pala natin kayang tuparin. Di po ba? Kaya nga, pagka nagka-counsel ako, sabi ko, kapatid, pagkakalmado ka na, doon ka na magsalita ng tapos. Kasi minsan, pag sobrang lungkot natin, o kaya naman sobrang saya natin, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi naman pala natin kayang gawin. Hindi naman pala natin kayang panindigan. Ano? Kapag huling-huli na ito, na aming pag-aaway, halimbawa, yung mga ganun. Meron na kasi akong mga kinakounsel na ganyan eh. Ayoko na talaga. Hindi na ako babalik. Pero paglipas ng ilang araw o linggo, bumabalik pa din. So, minsan nakakapagsalita tayo o nakakapangako tayo ng mga bagay na dala lang ng ating excitement. Madalas po kapag nahihiya tayo sa kausap natin, kanina halimbawa ko sa Bible study, inimbitahan halimbawa tayo sa isang handaan o kaya naman isang gawain, kahit alam naman po natin sa sarili natin hindi tayo pwede, hindi tayo makakapunta, sasabihin po natin, pupunta tayo. Kasi nahihiya tayo doon sa kausap natin. Pero mali po yun, di ba? Hindi ka nagiging tapat. Ang turo ng Panginoon, kapag oo. Kapag hindi. Wag po tayo mahihiyang magsabi ng oo, hindi, kung hindi talaga natin kaya. No? Kaysa umasa yung tao, di ba, na inaasahan kang darating, pero hindi ka darating. Di ba, minsan hindi tayo nagiging honest sa ating pagsasalita. No? Alam naman natin hindi tayo pupunta, pero sabi na, sige, kita-kits na lang. No? Tapos hintay yung kausap mo, wala ka naman. Di po ba? Madalas po, pagka nagkikwento tayo, may dagdag bawas na. Para lamang po, kung galit tayo dun sa isang tao, para mas magalit yung kausap natin dun sa isang tao, nahanap tayo ng damay, di ba? So, sisiraan natin siya, dadagdagan natin yung paninira sa kanya. O kaya naman, kung minsan, para lang mapasarap yung kwentuhan. Di ba? Para mas maganda yung kwentuhan, dagdagan natin.
So lahat po tayo mga kapatid, sinasama ko po yung aking sarili, ay guilty at meron pa rin pong struggle sa pagkontrol ng ating mga dila. Yan po yung totoo. Yan po yung totoo. Ngunit tayo po ay hinihikayat ng salita ng Diyos na kontrolin po ito na hindi magkasala. Hindi po magkasala. At kung magagawa daw po nating pigilan ng ating dila na di magkasala, o pigilan na magkasala, madali na daw po nating magagawa yan sa iba pang bahagi ng ating katawan. Madali na daw po nating mapipigilan ng ating sarili na magkasala o sa ibang aspeto po ng ating buhay. Kung magagawa lang po nating kontrolin yung ating mga dila. Tingnan niyo po yung banggit sa dulong bahagi ng verse 2. Sabi, kung sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakda lang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Napansin niyo po? Kumbaga sa pagbubuhat po ng barbell, kung nagawa na nating buhatin yung 50 kilos na barbell, isang sakong bigas ang bigat na, lalong kakayanin na po natin yung 10 kilos. So ganun po hinahalin tulad dito yung kapangyarihan ng dila na ipapag-aralan pa po natin sa susunod na Miyerkules kung gaano ito makapangyarihan. Kung magagawa na natin kontrolin yung makapangyarihang dila na ito, pigilan yung makapangyarihang dila na ito, madadalian na po tayong pigilan ng ating sarili sa iba pang mga bagay upang magkasala. Kung ang dila po na makapangyarihan ay mapagtatagumpayan natin, mapagtatagumpayan na din po natin ang iba pang mahihirap na bahagi sa ating buhay pananampalataya. Masabi po ni Thomas Manton, and I quote, anyone who can avoid that, yung the sin of the tongue, yung pag daw naiwasan natin yung pagkakasala ng ating dila, ng ating salita, anyone who can avoid that can do anything in Christianity. Pagka daw nagawa na natin kontrolin yung ating dila, magagawa na daw po natin ang lahat sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ganon po, napaka makapangyarihan ng dila. Ganoon po dapat natin pag-ukulan ng pansin ng ating dila sa ating buhay Kristiyano. Ganoon po dapat natin iniingatan palagi ang ating sarili sa mga lumalabas sa ating mga bibig, sapagkat kapag nagawa po natin iyon, madali na po nating mapipigilan ng ating buong sarili sa paggawa ng kasalanan at mas makikita sa ating buhay ang pagiging malagong Kristiyano. Ulitin ko po mga minamahal, yung lumalabas sa ating mga bibig, doon mo palang mag-gauge kung nasa na siya bilang isang mananampalataya. Mabilis po nating makikita kung nasa ang level na po tayo sa ating buhay pananampalataya, kung paano po natin nagagawang makontrol ang ating dila para magkasala. Kapag ikaw ay napakahangin pa rin magsalita, kapag ikaw ay pasmado pa din ang bibig kung magsalita, kapag ikaw ay wala pa rin pakundangan sa iyong salita, lalo na kapag ikaw ay nagagalit, ito po ay nagpapakita ng kababawan pa rin ng atin pong pananampalataya. Kahit po madalas tayong umattend, kahit po nasa ministry pa tayo, kahit pa pastor tayo, kamukha ko, kahit po marami tayong alam sa Bible, kung hindi pa rin po natin nagagawang kontrolin ang ating dila sa pagkakasala, malayo pa po ang ating takbuhin sa ating buhay pananampalataya. Pero magalak po tayo, mga minamahal. Maring isa ito sa struggle mo, pinaka-struggle mo. Talaga nahihirapan kang kontrolin yung iyong dila. Pero gusto kitang i-encourage. Ang sabi po ng Philippians 1, siya na nagsimula sa atin ng mabuting gawain ay tiyak na kanya itong lulubasin pagdating ng araw. Manatili po tayo sa paghingi ng tulong sa Panginoon, kasi sa sarili ho nating lakas, hindi ho natin kayang supilin ng ating dila. Kaya araw-araw humingi po tayo ng lakas sa ating Panginoon. Palagi tayong dumepende sa Holy Spirit. At ang Holy Spirit, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay naglagak na ng iyong pananampalataya kay Kristo, at naniwala ka na siya'y nabuhay muli mula sa mga patay noong ikatlong araw, ang Holy Spirit po ay nananahan na sa iyo. And therefore, hindi po imposible na makapamuhay ka bilang isang mananampalataya na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Hindi po imposible na makontrol mo ang iyong dila sapagkat hindi mo yan gagawin sa sarili mo lang lakas.
gagawin mo yan sa tulong ng banal na espiritu na nasa iyo. So ganyan po ang bentahin natin ng mga mananampalataya. So be encouraged, bagamat mahirap ito, hindi po ito imposible na magawa. Kasi kasama po natin ang Diyos sa atin pong paglago, lalo in particular kung paano po natin kokontrolin yung ating dila upang makaiwas na magkasala. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay meron po kayong natutunan sa gabi pong ito tungkol po sa usapin ng pagkokontrol ng ating dila bilang isang marka ng isang lumalagong Kristiyano.